doon po sa naritong ay magandang hapon, at kung kayo po ay nasa internet at napapanood niyo po ng late o di kaya ay replay itong ating message today ay Happy Worship Day. Good evening and good morning. So maraming salamat sa Tagaytay Church of Christ, sa ating mga kapatiran na nagtitiwala po mga kapatid, no, kasi every first day of the month at nakakapag-share po tayo ng mga aralin patungkol sa Biblia o sa katotohanan. So natutuwa po kami ng aking pamilya dahil unang-una kung ako po ay nagtuturo, ako po ay ang unang soul, no, ang unang kaluluwa na natututo. So today sa kadalasan po ay nagkakaroon po ako ng message about encouragement dahil po sa pandemya, no, na lumalaganap po sa atin. Ngunit itong linggong ito ay medyo iti-twist ko po ng kaunti. So ang pag-aaralan po natin ay ang the truth. Isa sa mga the truth na napag-aralan ko rin po sa mga pag-aaral sa internet, pakikinig sa mga kapatiran natin, at the same time sa pananaliksik. Dahil noong nakaraang araw lang, tayo ay nagkaroon ng sinasabi natin na All Souls at All Saints Day. Ito po yung ating pag-aaralan at mensahe ngayong araw na to. Halloween versus the truth. Ano ba itong All Souls Day at saka All Saints Day na isiniselebrate po ng mga kaibigan po natin na wala po sa kaanib ng Church of Christ. So allow me to present and thank you po dito sa outline na nakuha ko po kay Robert Breaker, isa po sa mga matiyagang nagtuturo sa among the brotherhood dito sa Church of Christ sa US. So Halloween versus the truth. So ano nga ba ho ang makikita natin pag meron pong Halloween? Yan po, no, isa po sa mga makikita natin ay kalabasa na mayroong nakakatakot na mukha. So dito sa aking unang illustration ay dapat safety first tayo. So yung nakaraang araw ng October 31 hanggang I think November 2 po, no, marami pong bata ang narito, at nung kumakatok po sila at nagti-trick or treats. So medyo nagtataka ako ngayon kasi ang hinihingi na nila ay hindi candy kundi pera ang hinihingi. So nag-i-evolve na rin itong Halloween celebration po ng ating mga kaibigan other denominations. So ang makikita rin po natin pag may mga Halloween ay ang mga illustration na may witch, may mga patay, may mga tao na nagsusuot ng mga patay at mga nakakatakot na mga bagay. So ang unang tanong ko po at ang ating sasaliksikin ay dapat ba ang tunay na Kristiyano o tayo bang mga Kristiyano ay ma-celebrate natin itong Halloween? Yan po ang ating mensahe sa araw na to. So bago po natin sagutin yan, ay dapat po natin maintindihan, no, we need to understand. So we need to have wisdom and understanding. Ano ba itong Halloween? So kung iyo pong i-google itong Halloween, ay ito po ang makikita natin po, no, sa Wikipedia. Ang Halloween ay tinatawag din or also called as All Saints Day. In other words for Halloween are All Hallows Day, Hallowmas, Feast of All Saints, Feast of All Hallows, Solemnity of All Saints. So makikita po natin dito na ang nag-o-observe sa ganitong feast ay ang mga narito po, no, sa screen nyo, mga denominations. So most of them are from the root of Roman Catholicism, no? Nandiyan po. At this is being observed in November 1. So meron po silang parang
October 31 na sinasabi na Halloween Eve. So this is also an annual festive na sineselebrate po ng karamihan po dito sa Pilipinas kasi most of our friends are from denomination. So yan po yung una nating understanding. Ito palang All Saints Day ay Halloween, no, or Hallow Mass. Ano naman po itong All Souls Day na ina-attribute din dito sa Halloween natin? So this is also a festive being celebrated, Feast of All Souls or Day of Remembrance or Commemoration of the Dead, no, or the faithful departed. So in essence, sinasabi natin dito yung All Souls Day ay in the memory of all those who died already. So in the observance of this tradition, yun din, no, mga ating mga kaibigan po sa denomination po yung nagsiselebrate, and they are celebrating this one annually in 2nd of November. So yan po yung foundation or basic knowledge po natin dito sa Halloween. So atin na mong ngayon paghimay-himayin po, no. So nakikita po natin kung atin pong i-research itong Halloween ay being celebrated by denominations across all, no, sa naniniwala dito sa festive season na to. Ang Hallow means that it is holy or holiday, and in abbreviation or nag-evolve na to na sinasabi natin holiday. Pero ang tanong, who is holy? For who? Kanino tayo nagpakaroon ng holy itong Halloween na to? Kung i-dig-deeper nyo, na-research ko rin po ito sa internet at meron po akong link na ipapakita mamaya later ho, or i-share ko po dito sa ating chat room kung saan po makikita itong study na to na ginawa po ng isa sa mga kapatiran ng Church of Christ. So ito po yung summary na nakita natin. Itong Halloween ay started from the Celtic, no, yung mga Celtic area diyan sa mga German areas to, sa mga United Kingdom. This is a tradition. Is a tradition with the Harvest Festival. With the Harvest Festival, it is a pagan festival. So ibig sabihin, this is a paganism way of tradition. And when you say paganism, it is worshiping a false god. So titignan po natin mga kapatid, no? Ano ba ang ating natutunan about this paganism? So noong unang panahon, kung may makikita po kayong mga old movies, noong una naniniwala po sila na kung hindi po sila mag-o-offer o magsasacrifice sa mga pagan gods, ay mapipeste yung kanilang mga tanim or kanilang mga ani, no, hindi magiging mabuti ang kanilang ani. So kung ano-ano po ang ginagawa ng mga unang mga tradisyon ng mga tao noon, ang ginagawa nila ay nag-o-offering sila with sacrifice. And most of the time, they are sacrificing also their own life, no, yung life ng kanilang mga mahal sa buhay. So mamaya pag-aaralan natin at mababasa natin. Itong hallow or yung holy or ang pagkabanal, ang ibig sabihin nito sa atin ay set apart or ihiwalay. Ang tanong dito ay kanino ihiwalay? Of course, ang ating Panginoon, sinasabi niya sa atin na dapat tayo ay mahiwalay sa mga gawain ng mga makabondong gawain. Or sa Leviticus chapter 20, verse 25 to 26, sabi dito, hiwalay ang malinis at ang mga karumal-dumal. Iwasang mahawaan ng malinis ay ng marumi o karumal-duman ang mga malilinis. So yan po ang ibig sabihin ng holy, no, to set apart from the demons or evil doer. So basahin natin yung Leviticus 20:25, sabi dito, inyo ngang lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang
karumal-dumal at ang ibong karumal-dumal at ang malinis at huwag ninyong gagawing karumal-dumal ang iyong pagkatao. Sa hayop, sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na ihiwalay ko sa inyong palibhasay mga karumal-dumal. At kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Ayan po mga kapatid, no, gustong-gusto ng ating Diyos na tayo po ay hindi mahawaan or magkaroon po ng dungis. So gusto niya po tayong maging pure. Kaya ang tawag po sa atin ay holy. Pero dun sa mga picture po kanina, ano po yung maiisip natin kapag sinicelebrate po ng iba nating mga kaibigan itong Halloween? So what do you think of when you are about to celebrate Halloween? Ang nakita nyo po ay yung witchcraft or merong werewolf, merong witch, mangungulam, vampira, zombie, mga tao na nagbibihis patay, etc. etc. So ibig sabihin, in summary, ito palang Halloween is remembering the witchcraft or the devil and remembering the dead people. No? So yan po yung mga ibig sabihin or meaning nitong Halloween. Pero kung titignan nyo mga kapatid, ang root word po ng Halloween ay hallow. Ang hallow po, kung titignan natin sa King James Version ng ating Bible, ay nag-appear po siya 15 times. 15, no? 1-5. At ang hallowed na mayroong ed past tense ay nag-appear naman siya 22 times sa King James Version. Ibig sabihin itong hallow ay ginagamit ng ating Panginoon sa Biblia. So hallow in the Holy Bible applies on the people who are separate, apart from others. So it also applies to being a worshiper or to worship to the God, the true God. In the Old Testament is the Sabbath day. Pero sa atin ngayon, we are worshiping in the first day of the week. God set apart for a day to be holy, which is in the first day of the week. So dito sa Celtic tradition, unang panahon kung saan nagmula itong Halloween, they are offering a sacrifice to pacify the anger of the devil. So kung devil ito, this is a false god. To bring good harvest. Sabi nila, to bring good harvest. They also believe that the souls of the dead can visit their houses. They would go house to house during this time, no? Nag-house to house sila, no? So parang familiar yung house to house nung nagtitrick or tricks itong mga teenagers at saka mga bata sa nung mga nakaraang araw. Okay. So ano ba itong Halloween tradition? So ano ang mga tradisyon na nakikita natin, no? So dito sa picture natin, yung binanggit ko nga, yung iba ay nagbibihis ng nakakatakot at meron tayong kalabasa na kinortihan ng nakakatakot na mukha. So ano ba itong mga ito? Bakit ba nagsimula ito? So ito po kasi ay nagsimula sa mga customs of the droids. Ano ba tong mga droids? These are the priests of Baal. Ang Baal ay ang pagan god na ayaw ng ating Panginoon, no? Na i-worship natin siya kung mababasa niyo sa Old Testament. So ang priest of Baal or witch or droids is the witch. So ano bang itong mga tradition na nakikita natin during Halloween celebration? So ang unang-una is the bonfire. So bonfire
is a sacrifice, no? Sacrifice. Kadalasan ito nung unang panahon para magkaroon sila ng they believe that they could have a good harvest. They are sacrificing no other than a baby born, newly born child, no? Na karumal-dumal po yung mga ginagawa nila ng una. Or they are jumping inside the fire, or they are dancing. So makikita po natin diyan sa mga mapapanood natin sa mga movie na ang ginagawa nila ay sometimes they are worshiping the fire, no? Hindi lang sila nagsasacrifice with the living baby, they are also worshiping, jumping, dancing inside or around the bonfire. So ayaw na ayaw po ng ating Panginoon itong ginagawa nila. So saan po nasusulat ito? Sa Jeremiah chapter 32 verse 35. Ang sabi dito, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ni Baal na nasa libis ng anak ni Hinnom upang paraanin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae kay Molak. Ang Molak ay related dyan kay Baal. Na hindi ko inuutos sa kanila o nasukman sa aking pag-iisip na kanilang gawin ang kasuklam-suklam na ito na pinapagkasala sa Juda. So yan po, no, ayaw-ayaw o kasuklam-suklam sa paningin po ng ating Panginoon ang bonfire or pagpaparaan sa apoy. Yan yung mga tradition. Ang next po na makikita po natin is witchcraft, divination, or talking to demons. Ano ba itong divination? Ang Tagalog po ng divination ay ang panghuhula. Kasi naniniwala po ang ating mga kaibigan na nag-celebrate po nitong Halloween na kapag ang November 1 at saka October 31 hanggang November 2 ay napakalakas daw ng kanilang kapangyarihan dyan upang maghula dahil guided sila ng espiritu, no? Ano kaya ang espiritu na? Malamang the devil spirit. So they are also divinizing or they are having a fortune telling, no? So makikita po natin sa isa po sa pinaka-popular po na puntahan po dyan sa Quiapo, no? Kung kayo po ay nadaan, ako po ay first generation Christian. So alam ko po dahil nagpupunta rin po ako dyan nung ako po ay nag-aral ng kolehiyo. Nagpupunta po kami dyan at nakikita po namin maraming nagdidibinasyon dyan sa paligid-ligid ng simbahan ng denomination po na yan sa Quiapo, no? Ang daming manghuhula dyan. Hindi lang sila nanghuhula, minsan nagbibenta pa sila ng pamparegla. So ang daming mga ano dyan. At nagpagtataka ko, bakit hindi nila pinapahintulot o pinapahintulot nilang may mga ganon doon sa very supposedly religious area po, no? So yan po yung maoobserbahan po natin sa ating mga kaibigan na meron silang mga paniniwala na ang araw na yan ay malakas ang panghuhula. So they are having witchcraft. They are also able to talk to the, sabi nila, they are able to talk to the spirit, no? Or to the demons during that time. Or ano ba ang sabi sa ating Biblia, no? Sa ganitong pamamaraan. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 13. Sabi dito, ayaw ng ating Diyos ang magkakaroon ng divination or divination or ang paghuhula. Deuteronomy 18, simulan natin sa verse 10. Sabi, wag makakasumpong sa inyo ang sinumang nagpaparaan sa apoy ang kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway. So yan po, no. Ayaw na ayaw ng ating Panginoon Diyos na magkakaroon ng inkantador, manghuhula o manggagaway. So yan po yung mga ayaw na ayaw pa, which ginagawa po
during this time or kahit nga hindi nga Halloween, mga kapatid, punta po kayo doon sa dinidescribe ko dyan sa Quiapo. Marami po kayong makikita dyan. So hindi po yan accepted ng ating Panginoon. Mamaya po babasahin po natin yung truth naman sa ating Biblia. So ipagpatuloy lang po natin ang pagsaliksik kung ano po ang isa sa mga Halloween tradition. Ito po yung guessing or mumming or dressing up. Ito po So titingnan po natin itong picture po dito sa pinapakita ko po. So karamihan po, lalong-lalo na po sa mga mayayamang country, ay talagang ginagastusan pa nila ang pagsusuot ng mga ganito, kaparehas ng nasa picture natin. Tuwang-tuwa po sila. Nung nakaraan lang, nung nakikita ko po yung pinapanood ng aking asawang si Sister Rachel, na noong November 1, ay napakagara po ng mga tahanan nila. Ng mga non-Christian natin, at halos lahat ng kanilang bakuran ay merong ganitong kalabasa. Either nakasabit or nakapalibot sa kanilang bahay. At doon sa kanilang bahay, may mga kalansay din na nakatayo, ganito, at nagpaparada po. So yan po yung mga tradisyon na namana pa nila nung una pa na. Noong ako po ay hindi pa po Kristiyano, ay isa po ako diyan sa mga nagkakaganito. At binibihisan ko pa po nung maliliit ang aking mga anak upang magkaroon po sila ng nakakatakot na itsura. So yan po ay napagtanto ko po na hindi po accepted yan ng ating banal na kasulatan ng ating Panginoon. So ano po ang tradisyon na makikita po natin? Ito po yung aking kwento lang, trick or treats. So ano ba itong trick or treats? Ang ibig sabihin pala nito is if you don't give me, I will do this to you. So ibig sabihin, isa pong uri ito ng extortion. So ibig sabihin, pag hindi mo ako binigyan, gagawin kita ng ganito. So noong unang panahon pala, mga kapatid, ang ginagawa nila pag hindi nagbigay yung mga pinupuntahan na bahay ay sinisira nila yung mga bakod ng mga pinupuntahan ng mga bata hanggang sa nagkakaroon na sila ng inaabangan na nila itong panahon na to at nagbibigay na lang sila para hindi sirain yung mga bakod at mga ari-arian doon sa bahay. Hanggang sa nag-evolve ang naging tawag na nila ay trick or treats. So hindi nila alam na ganyan pala yung pinagmulan ng trick or treats or ang natutuwa pa yung mga bata kapag pupunta sila dito at sa kasamaang palad kung wala kang candy, ang hihingan nila ay pera. Pera na lang po. Nagtaka po ako, wala po kaming candy kasi hindi ko po naman po pwedeng sabihin sa kanila na kung maaari lang sana imbitahin ko sila sa loob at pangaralan ko sila. Pero sinasabi ko na lang, ay wala po kaming naka-ready na candy. Sabi nila, okay na lang po pag pera. So yan po yung mga traditional po na nag-evolve na rin ngayon sa panahon. So ano ba ang sabi sa atin sa ang ating kasulatan po about dito? Sa Ezekiel, babasahin ko po sa Ezekiel chapter 22 verse 12 in NIV version. If you are people who accepts bribes to shed blood, you take interest and make profit from the poor. You extort unjust gain from your neighbor and you have forgotten me, declares the sovereign Lord. So, kung ginagawa mo daw ito, nag-extort ka and you are forgetting or makakalimutan mo ang ating Panginoon. So, hindi po maganda ito at sana po dun sa nakakapanood itong video na ito ay mapagtanto po natin na itong mga tradisyon na to ay pinagpapasa-pasa lang noong unang panahong tradisyon at ngayon nag-i-evolve na, which hindi ito nasusulat sa anumang pahina ng ating Biblia. So ano ba po ang tradisyon na nakikita po natin? Yan Jack-o'-lanterns.
ito pong nasa kanan baba, no? Yung kalabasa na merong nakakatakot na mukha. So ano ba itong Jack-o'-lantern? So just for your info, itong word na Jack of all trades, Jack of is yung Jack na yan is a slang for Satan, no? So ibig pong sabihin nito, lantern for the devil. Yung ibig sabihin po ng Jack-o'-lanterns. Lantern for the devil. So, ang gamit po nito nung unang panahon ay to extort nga, dahil nagbabahay-bahay sila, itong mga droids, which is itong mga priests po, no? May dala-dala silang mga Jack-o'-lanterns na pangtakot nila, no, pang bribe nila doon sa mga house to house nila. Para kung ano man ang hingin nitong droids na to or priest of Baal ay ibibigay nila. So yan po yung mga tradition nung una. This is through being fear that they are carrying the devil with them. So yan po ang ibig sabihin ng Jack-o'-lanterns. So, nung na-research ko po to, ako po ay nagulat din. No? Yan pala ang ibig sabihin nito. So hopefully may natutunan po tayo dito. So yan po yung mga Halloween traditions. Ilan lang po yan. Hindi ko na po isa-isahin. Marami pa pong mga tradition na nagmula pa sa mga unang panahon. At ito po ay hindi accepted at hindi nasusulat sa Biblia. So at least ngayon, na-understand na po natin na ito po ay hindi po katuruan sa Biblia. At ito po ay gina-justify po, no? So ang dami. Ito po ay isa sa mga screenshot ng aking pinag-aralan. Ito po ay ang mga patutuon nila sa All Saints at saka All Souls Day or ang Halloween. So ito po ang YouTube screenshot. These are all false teaching, no? Sinasabi dito sa YouTube na to, the history of All Saints and All Souls Day. Kung papakinggan nyo lang, maniniwala kayo na nababasa sa Biblia yun. Pero kung hihimay-himayin nyo, talagang re-reviewin nyo yung Biblia, walang nasusulat, no? Kasi just an example dito sa nakita ko po, no? Sabi dito sa 2 Timothy, sabi nila nitong si Joe Ambomosa, isa siya sa mga priest ng RC, Roman Catholic Church. Sinasabi nila, kinote niya itong 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18. Sabi niya daw dito, si St. Paul ay nagdasal para sa mga disease. Pero kung babasahin nyo, wala pong sinasabi dyan. Mamaya pakita ko po yung excerpt nito sa next page. Or babasahin po natin mamaya itong salo. So walang mababasa po dito. At kadalasan po, ang nire-reference po ng excerpt na to, yung nasa YouTube, ay yung mga non-canonized na mga Biblia. No? Wala po sa Bible itong mga Maccabees. So karamihan po ng kanilang mga reference at para ma-justify po nila itong All Saints Day ay kinukuhanan po nila sa non-canonized book or non-accepted books na hindi na isama sa Biblia. So meron lang po tayong 66 books. Ito ata mayroon silang additional, kung hindi ako nagkakamali, 3 or 5 book pa, no? So sabi nila dito sa 2 Maccabees chapter 12, ang mga Jew are to pray for the dead. So ano bang mababasa natin dito about praying the dead? Tingnan natin. Basahin natin nga kung ano ang sinasabi, kung may talagang pinagdasal ni Pablo ang mga namatay na. 2 Timothy chapter 1 verse 14 to 18. Titingnan natin yung context para makita natin. Dito kasi 16 to 18 lang. Sabi dito, sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. So wala pa ring prayer po doon, no? Sa verse 14. Verse 15. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng mga nasa Asia kabilang sina Phelio at Hermogenes. Verse 16. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambayanan ni Onesiforo
sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Verse 17, sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinahanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. At last verse, gahabagan nawa siya ng Panginoon. Sa araw na iyon, alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Meron ho ba kayong narinig na sinabi dito sa verses na to na ang si Pablo ay pinagdasal niya ang mga namatay? Wala po, mga kapatid, wala. So ganyan po mga. So mag-iingat po tayo sa mga nababasa at napapakinggan din natin sa internet po, no. Minsan kung hindi po natin sinaliksik talaga, ni-review kung anong nilagay nila, so hindi natin naakalain na ito po pala ay napakalaking false teaching. So in summary po, itong praying for the dead po ay wala po sa Biblia. So ano naman po ngayon ang katotohanan? So yun po, yung una po nating part ay yung celebration po ng Halloween. Napag-aralan po natin na ito po ay tradition or custom lang ng mga witches, druids, or yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan or yung mga pagan gods. So the truth, anong ibig sabihin po ng truth? Kung makikita niyo po sa illustration ko, yung sinasabi nila minsan na truth, kung titingnan yung maigi, is lie pala, no? Lies. Yan po. Pag tinitingnan mabuti ay lies. Katulad nga yung in-illustrate ko kanina, doon sa ang dami pa namang views ng YouTube na yon, puro lie pala yung nakalagay. So sabi sa Ephesians chapter 5:11, as Christian, we need to expose. Dapat nating i-expose itong mga lies na to. Or dapat nating ihayag ang katotohanan. Bring the truth. Ephesians chapter 5:11, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Kailangan nating sawatain. Or let us expose the truth. So, hindi ko na po babasahin in the interest of time. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Kung babasahin niyo po, isa sa mga Bible verse na makukunan natin is dito sa Lucas chapter 16, 19 to 31. So mayroong dalawang taong namatay dito at pumunta sila sa paradise, si Lazaro at saka rich man. So in summary, wala po dito sa verse na to na no prayer attributed to the dead. No purgatory. Wala rin purgatory na sinasabi dito na kapag nandito ka sa purgatory at magstay ka lang ng magpaka good boy ka dito o good girl, ay magkakaroon ka ng tawag dito, parolado ka na sa iyong kasalanan. At also no offering or atonement. So kung babasahin niyo po itong book, chapter at verse na to, ito po ay ang kwento ng ating Panginoong Diyos na kapag meron isang namatay na tao ay hindi na maaaring mag-criss-cross from the paradise going towards doon sa apoy. At the same time, ninonote ko po dito yung naka-green sa verse 29, sinabi ni Abraham, nasa kanila na ang kasulatan ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Kasi gusto ng rich man na pupuntahin si Lazaro doon sa mga buhay para daw magpakita siya ay maniniwala niya ang kanyang pamilya. Pero ang sinabi ni Abraham dito, meron na yung mga nababasa, mga nakasulat. Ito ang Old Testament. At sa panahon natin, meron na tayong Biblia, no? Ito daw ang ating pakinggan. The truth
is the Bible. So yan ang ating pakinggan. Hindi natin pwedeng pakinggan ang mga tradisyon ng ating mga magulang o ating mga ninuno. No? Hindi rin natin pwedeng mapakinggan ang ating mga nasa feeling lang po natin. Okay, na-touch tayo dahil mayroong ka-touch na mga narinig tayo, hindi natin nabasa sa Biblia, nahikayat tayo. Yan po ay ating pagkaiwasan. So ito pa po isang note ko. Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit na isang patay na muling mabuhay. So ito po yung katotohanan, mga kapatid, na hindi po natin dapat ipag-pray ang mga patay. Kasi kahit ano po ang prayer na ialay natin sa kanila, ay yung kanilang faith po, yung kanilang kinahantungan ay hindi na mababago. So hanggang ngayon, nandito pa tayo sa lupa at nabubuhay, we should be faithful. So dapat we will be absolutely finding the truth. And finding the truth is found in the Word of God. So kung meron po tayong mga pagdududa or meron tayong narinig, huwag po tayong mag-atubili. Saliksikin po natin, buklatin po natin ang Bible, ang book, chapter at saka verse. Dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18, sabi, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what the fellowship hath righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness, and what accord has Christ with Belial, or what part has the believer with an unbeliever, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate. Ito na yung holy. Be holy. Be separate. Says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be the Father to you, and you shall be my son and daughters, says the Lord Almighty. Yan po, maliwanag po yung ating nabasa po. Let's be holy. At the same time, ito po ang magandang illustration. Kung ang karamihan po na kaibigan po natin, kakilala po natin ay ginagawa nila yung mga traditional na mga gawain at tayo po ay ang nakakaalam ng katotohanan. Nasa tamang path po tayo, nasa tamang paruroonan pa tayo. Kasi sabi sa Matthew chapter 7 verse 13, enter the narrow gate, for the wide is the gate, broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. Kung titingnan natin, mga kapatid, many enters through it. Kasi nga, maraming madali lang mahikayat, no? Kasi ang dali. Madali, masaya, nakakatuwa. At the same time, minsan nagkakapera ka pa, no, sa mga traditional na yan. Pero kung titignan mong maigi, but small is the gate and narrow on the road that leads to life, and only few found it. Of course, only few will found it kasi only few din ang magsasaliksik, mga kapatid. Nagtataka po ako dahil yung mga denomination natin nung wala pang pandemic, jumpak po sila, no, sa kanilang mga kapilya, sa mga kanilang pagnagdadausan ng kanilang sambahan. Eh tayo sa Church of Christ, medyo ano lang, in 30 to 50 lang in one occasion, kadalasan dito sa Pilipinas. Doon sa Malaysia, medyo mas marami. Kasi nga po, tayo po ay with the Bible, book, chapter and verse, may mga tagubili ng ating Panginoon na magpapaputol po, no, o mag-stop po dun sa ating mga nakagawiang tradisyon, which sa karamihan po ay ayaw nila. Lalong-lalo na yung pag-iinom, pag-ninigarilyo,
pagiging womanizer and everything. So just an example lang po yan. So ibig sabihin, do not follow the majority. Follow the will of God or follow the right way. So ano po ang God's pattern? Ito naman po ang ating the truth. No? The God's pattern is we must always abide on His commandment. Obey God's commandment. John 12 verse 48, Matthew 7 verse 24. Ang sabi ko nga, dapat alam natin yung pattern. We need to do book, chapter, verse. And what are some of the examples? Being obedient sa ating Panginoon. So ibig sabihin pala meron tayong proper way of worshiping or obeying our God. So ito po yung example, hindi ko na po isa-isahin. So si Cain at saka Abel sa Genesis chapter 2 hanggang chapter 3, they need to have the proper way. Meron silang dapat at hindi dapat kainin. Si Noah, noong siya ang gumawa ng kanyang arko, talagang very specific kung ano ang panggagawaan noong arkong ito. Noong si Moses, noong ipatayo niya yung tabernakulo or tabernacle, na specific din yung mga requirements, Exodus 25, 39 and 40. At tayong noong mga first century Christian, they are evangelizing the Word of God, yung mabuting balita, no, mababasa natin yan sa mga New Testament at karamihan dyan ay makikita natin sa Book of Acts. So today, yan po ang ating today invitation po. What is the pattern for us to be saved? Ito po yan, mga kapatid. We need to obey the gospel. John 5:24, and if you are listening intently po, kung hindi pa po kayo kaanib ng iglesia sa Church of Christ and you are listening to this sermon, this message, you are already hearing the Word of God. So by hearing the Word of God, tinuruan po kayo ng mga kapatiran or nagsaliksik po kayo, you will be believing. Hebrews 11 verse 6. And you will repent. Repent. Baguhin mo yung mga makasalanang mga gawain mo. Luke 13 verse 35. Talikuran mo sila at magbagong buhay. Yan po ang sinasabi sa Luke. To repent. And confess that Jesus Christ is the only way that we can be saved and He is the Son of God. Matthew 10 verse 32. And after doing all of these things, yung ibang denomination, hindi sila naniniwala dito sa baptism. Pero napakarami po dito sa New Testament, sa Book of Acts, sa Peter, 1 Peter, we need to be baptized. Sa Mark 16:16, Acts 2:38, Galatians 3:26, and many more. And lastly, if you obey this pattern to salvation, you will need to live faithfully until the end. Kailangan natin maging faithful. Hindi lang sa nagpabautismo ka na, babalik ka ulit sa iyong mga nakagawian. Hindi po. We need to live faithfully and we need to always be obedient to our God. Romans 6:4, Ephesians 4:22. And if you haven't been faithful, come back to God. Yun sa mga kaanib po natin na medyo nanlamig, nagkaroon po ng panlalamig po ng kanilang pananampalataya, bumalik po tayo. Come back to God. Invitation po yan. 1 John chapter 1 verse 7 at Acts chapter 8 verse 22. So, invitation ko rin po yan sa mga makakinig dito sa mensahe na to. Hindi po natin tinutularan or ginagawa yung mga tradisyon lang, pero itong mga nakasulat po sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, which is the truth, ang ating Biblia, ang ating ginagawa. So we need to hear, believe, repent, confess, and be baptized. At ang huli ko pong konklusyon,
All Souls Day, All Saints Day, Halloween is not God's pattern. So tayong mga Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano should not celebrate and always be mindful with book, chapter, verse, and not in paganism or traditional way. Maraming salamat sa pakikinig, sa inyong atensyon, at tayo po ay dumako na sa next po na ating pananambahan at bibigay ko na muli sa ating song leader ang screen sharing. Maraming salamat po mga kapatid.